must have come to the wrong place. Dinero. Every month, gentlemen. Get you, white boy. Nagsisimula ang pelikula 5 taon na ang nakakaraan sa Mosul, Afghanistan, kung saan lumilipad ang isang drone sa isang nayon habang tumatakbo ang isang lalaki sa maalikabok na kalsada na nakakuha ng atensyon ng mga Taliban. Nagluluksa ang lalaki na darating ang mga Amerikano, habang ang iba ay nagtatanim ng isang improvised na explosive device. Hindi nagtagal, dumating ang mga tropang Amerikano at nagsimulang mag-scout sa lugar habang ang bayan ay agad na naging desyerto. Hindi napapansin na ang kalaban ay nagtatago sa loob ng mga bahay. Si Pretty Boy, ang pinuno ng squad, ay sumulong at nakakita ng isang kahina-hinalang lalaki na naghahanda ng bomba. Kaya naman, agad nila siyang pinalibutan. Si Jake, na sa tingin niya ay masyado itong nagtatagal, ay agresibong inutusan ng lalaki na bitawan ang hawak niya. Nagbabanta silang babarilin siya kapag hindi siya sumunod. Dahil sa ayaw niyang sundin sila, nabalisa siya at naglabas ng baril na nagpilit sa mga tropa na barilin siya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtanong si Colonel Tom Mason, ang kanilang commanding officer, tungkol sa sitwasyon sa radyo. Ipinaalam sa kanya ni Jake na mayroong isang patay na impormante kung saan nakalagay ang isang nakalagay na IED para sa kanila. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot na i-disarm ito, ngunit tinutulan ito ni Mason. Gayunpaman, pinili niyang gawin ito at matagumpay na na-disarm ang bomba. Di nagtagal, sumabog ang pangalawang bomba, na ikinamatay ng lahat maliban kay Jake. Tinambangan sila ng mga Taliban at binaril mula sa lahat ng direksyon. Tumayo si Jake at tumakbo mula sa eksena habang binibigyan siya ng cover ni Mason. Pagkatapos ay lumaban siya at tumulong kay Mason. Nang marating niya si Mason, may isang kaaway na palihim na dumaan sa likod, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas ni Mason ang kanyang buhay. Sa kasalukuyang panahon, ang kumpiyansa na sundalo ay isa ng balisang sibilyan. Si Jake ay isinama pabalik sa Amerika, ngunit nakikipagpunyagi sa mga alaala ng digmaan. Siya ay may PTSD at umiinom ng gamot para labanan ito. Sinusubukan din niyang mamuhay ng normal sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Earl's Auto Shop sa Riverside, California. Pagkaraan ng araw na iyon, umuwi si Jake at gumugol ng oras sa kanyang pamilya. Agad na nagbago ang kanilang maliwanag na mood nang ipakita sa kanya ng kanyang asawang si Ashton ang isang tumpok ng mga bayarin sa counter. Nag-aalala siya tungkol sa kung paano sila makakalampas, ngunit tinitiyak niya sa kanya na malalampasan nila ito tulad ng lagi nilang ginagawa. Pagkatapos ay binago niya ang mood sa pamamagitan ng mapaglarong pagkuha ng isang piraso ng manok bago tumakbo palayo. Kinabukasan, pumasok si Jake sa trabaho at nakatagpo ng isang salungatan sa mga gangster ng Mexico na pinagkakautangan ni Earl ng pera. Di nagtagal ay umusbong ito sa isang pisikal na labanan ng si Fresh, ang pinuno ng gang, ay nagutos sa kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Mabilis at mahusay na inatake sila ni Jake, ngunit bago niya ma-target si Fresh, binantaan niya ito ng baril. Nagbabanta si Fresh na makikipagkita ulit sa kanya at saka umalis. Pagkatapos ng insidente, kinumpronta ni Jake si Earl tungkol sa panganib na pinasok niya. Ibinahagi ni Earl na siya ay dating isa sa kanila, ngunit maswerte siya dahil nakaalis siya sa buhay na iyon, at ngayon ay may isang tahanan na matatawag niyang kanya. Nag-aalala si Jake sa kaligtasan ng kanyang pamilya, ngunit tiniyak sa kanya ni Earl na poprotektahan niya ang kanilang kapitbahayan sa anumang halaga. Ngunit noong gabing iyon, sinapit ng trahedya si Jake nang magpakita si Fresh at sinabi sa kanya na oras na para magbayad siya. Sa gulat, sumugod siya sa loob ng bahay at natagpo ang patay ang kanyang pamilya. Siya ay sumisigaw sa kalungkutan at nagdadalamhati sa kanyang biglaang pagkawala. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at sinubukang kausapin si Jake, ngunit nawala siya sa sarili habang nagmamadaling pumunta sa kanyang sasakyan at galit na hinahanap si Fresh. Hindi nagtagal, nakita niyang nakaparada ang kotse ni Fresh sa labas ng isang club kung saan balak niyang hulihin siya para ipaghiganti ang kanyang pamilya. Nang walang pagsisisi, binaril niya ang gang, at nang papatayin na niya si Fresh, ipinaliwanag ni Fresh na wala siyang pagpipilian kundi gawin ito, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi nagpatinag sa desisyon ni Jake at agad niya itong pinatay. Pagkalipas ng 5 buwan, si Jake ay nagsisilbi sa bilangguan para sa kanyang krimen. Siya ay lubhang naapektuhan ng pagkamatay ng kanyang pamilya at nananatiling pinagmumultuhan ng kanyang nakaraan. Pagkatapos ay binisita siya ni Mason at nag-alok na tulungan siya sa kanyang kaso, ngunit iginiit niya na nabibilang siya sa bilangguan pagkatapos ng kanyang nagawa. Sinubukan ni Mason na aliwin siya, ngunit ang kanyang mga salita ay walang kabuluhan habang ipinaliwanag ni Jake na pinatay niya sila ng walang pagsisisi at gagawin pa rin ito muli kung kailangan niya. Pagkatapos ay tinapos niya ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pagsasabi kay Mason na huwag nang babalik.
Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang bisita sa isang taong nagngangalang Ramsey na nagpapatakbo ng isang pribadong task force. Mabilis siyang pinaalis ni Jake bago siya magkaroon ng pagkakataong magpaliwanag sa sarili. Noong gabing iyon, sinalakay ng mga lalaking nakamaskara ang kanyang selda at kinidnap siya. Ilang sandali pa, ipinahayag ni Ramsey ang kanyang sarili at ang kanyang mga tauhan na responsable sa pagkuha sa kanya. Sinabi niya sa kanya na matagal na siyang nanonood sa kanya at humanga siya sa kanyang record. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na pumili kung gusto niyang mabulok sa kulungan o mamuhay ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagsali sa kanyang unit. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, nagpa siya si Jake na mamuhay muli bilang isang bayani sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ilalim ng isang lihim na ahensya ng gobyerno na tinatawag na Section 8. Sa Washington, D.C., formal na ipinakilala ni Ramsey sina Elias, Ajax, Brunner, at Mueller at ipinaalam sa kanila ang kanilang ginagawa. Palihim na kumuha ng panulat si Jake sa malapit na mesa bago siya dinala sa isa pang silid. Ipinaliwanag pa ni Ramsey na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay idineklara na namatay at bibigyan siya ng bagong alias at backstory. Kapag umalis si Ramsey, inilalagay siya ng kapunan sa proseso ng pagsisimula. Si Ajax ay nagsimulang pukawin siya sa pamamagitan ng pag-udyok sa isang away sa kanya. Si Jake sa una ay nag-aatubiling ngunit kalaunan ay lumaban at halos tusukin ang kanyang mata gamit ang panulat. Isang alaala ng kanyang pamilya ang biglang sumagi sa kanyang isipan na nagbibigay sa kanya ng oras para kumalma. Di nagtagal, ipinadala si Jake sa kanyang unang misyon kasama si Mueller. Ipinaalam niya sa kanya ang kanyang unang target, si Alejandro Castillo, isang kontratista ng depensa na isa ring nagbebenta ng armas sa black market. Sinabi niya sa kanya na ang trabaho ay upang kunin ang isang schematic file at tapusin si Alejandro bago niya ibenta ang mga ito sa mga Ruso. Pagdating sa Mexico, nakita nila si Castillo sa isang bodega kung saan nakipagkita siya kay Johnny, isang Russian negotiator, para makipagpalitan. Habang abala sila sa pakikipag-usap, pumasok si Jake sa lugar at maingat na pinabagsak ang mga bantay. Naagaw ng ingay ang kanilang atensyon, dahilan para maghinala ang dalawang panig sa isa't isa. Ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay umabot sa isang pamamaril at sinamantala ito ni Jake sa pamamagitan ng palihim na pagpatay sa sinumang nakaligtas. Pagkatapos ay pinatumba niya ang isang sugatan na si Castillo, kinuha ang mga file at umalis na iniligtas ang dalawang inosenteng babae. Sa pagbabalik sa kanilang base, pinagsabihan siya ni Ramsey sa pagkompromiso sa integridad ng kanilang misyon sa pamamagitan ng pagligtas sa dalawang babae. Pagkatapos ay nagbanta siyang ibabalik siya sa bilangguan kung hindi siya susunod. Pagkatapos ay pinaalis niya si Jake at nagbigay si Mueller ng pagsusuri sa kanyang pagganap. Pinuri niya siya, ngunit hindi nasisiyahan si Ramsey dito. Kinabukasan, mabilis na pinasok ni Locke ang isang hotel na may misyon na alisin ang isang target na nakakakilala kay Ramsey. Sinusubukan siya ng lalaki na suhulan, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagtapos sa kanya. Sa kanyang paglabas, pinaghihinalaan siya ng mga gwardya at hinabol siya. Madali niyang nadaig ang mga autoridad at nakatakas sa isang ninakaw na kotse. Samantala, lumipat si Jake sa isang bagong bahay. Nakahanap siya ng isang larawan noong nasa Afghanistan pa siya na nagpapaalala sa kanya ng isang pag-uusap nila ni Mason. Sinisisi ni Jake ang kanyang sarili kung bakit siya nagkaganon, ngunit nagbahagi si Mason ng ilang magandang salita upang mabawasan ang kanyang pagkakasala. Nang maglaon, nahanap ni Mueller si Jake sa isang pub kung saan sila nagbubuklod sa mga inumin. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol kay Ramsey, ngunit sinabi niyang wala siyang alam. Kaya, hinihiling niya ang kanyang kwento. Sa halip, sinabi niya sa kanya na dati siyang nasa hukbo, ngunit siya ay na-dismiss dahil sa pagsuntok sa kanyang commanding officer. Hindi nagtagal, ipinaalam sa kanila ni Ramsey ang kanilang bagong misyon. Ang target ay isang senador ng estado na nagngangalang Jim Graham. Ang mga layunin ay upang makuha ang digital na impormasyon mula sa isang sensitibong kaso at tapusin ang target. Inatasan niya si Mueller na bawiin ang mga file habang si Jake ay nagbabantay at ang iba ay magsisilbing reinforcement. Nilinaw niya na magiging mahigpit ang seguridad. Kaya dapat umasa silang lalaban sila. Nang maglaon, dumating sila sa California na nakabalat kayo bilang mga landscaper. Pinabagsak ni Mueller ang mga bantay sa silid, ngunit hindi maiwasang matrigger ang alarma ng seguridad na nakompromiso ang misyon. Sa kanilang cover, hinabol ni Jake si Graham habang inaasikaso ni Mueller ang mga file. Kalaunan ay na-corner ni Jake si Graham, ngunit nagalangan ng magdahilan ito na may pamilya siya. Sa kasamaang palad, naabutan sila ni Ajax at agad na pinatumba si Graham. Noong gabing iyon, naapektuhan si Jake sa mga salita ni Graham at hindi niya maiwasang maalala ang kanyang asawa, ngunit dahil sa kanyang pag-aalinlangan, siya na ngayon ang target ng Section 8.
Sinalakay ng mga lalaking nakamaskara ang kanyang tahanan para tugisin siya, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas siya. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Mason at pinag-usapan nila ang Section 8. Nilinaw ni Mason na kung siya ay isang takas, siya ay nasa malubhang problema. Kaya naman, humingi ng tulong si Jake para humiram ng pera at baril para makatakas. Sa pagbabalik sa Riverside, nalaman ni Jake mula sa matalik na kaibigan ng kanyang anak na bago ang pagpatay sa kanyang pamilya, nakita si Fresh na may kasamang mga taong nakasot. Ngunit bago siya makakuha ng higit pang impormasyon, si Locke ay namagitan upang patayin siya. Mahigpit na nakatakas si Jake habang binabaril ni Locke ang bawat tao sa kanyang daan, kabilang ang mga autoridad. Pagkatapos ay tinawagan ni Locke si Ramsey at sinabi sa kanya na nakatakas si Jake, ngunit pinukaw siya ni Ramsey na hinahamon siya na hanapin si Jake. Nang araw ding iyon, nahanap ng unit ng Section 8 si Jake sa shop ni Earl. Si Jake ay mahigpit na lumaban para sa kanyang buhay laban kina Elias at Bronner at matagumpay na pinabagsak sila. Gayunpaman, si Ajax ay isang malakas na kalaban dahil siya ang mas nakakalamang sa kanilang laban at naghanda si Ajax na tapusin si Jake. Sa kabutihang palad, dumating si Mueller at binaril si Ajax. Pagkatapos ng laban, ibinigay ni Earl kay Jake ang mga susi sa isang kotse at sinabihan siyang umalis bago dumating ang pulis. Sa kotse, nagtalo sina Mueller at Jake tungkol sa hindi pagtitiwala sa isa't isa. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Ramsey upang tapusin ito minsan at para sa lahat. Pumunta sila sa Montana, kung saan dapat makipagkita si Ramsey sa ilang kongresista. Sinubukan ng dalawa na pumuslit sa cabin, ngunit tinambangan sila. Maya-maya, nagising siya na nakatali sa isang upuan na nasa harap niya si Ramsey at nasa tabi niya si Mueller. Inihayag ni Ramsey na ang lahat ng ito ay isang bitag at naghanda sila ng isang sorpresa para sa kanya. Bumukas ang pinto nang pumasok si Mason sa kwarto. Nalilito si Jake sa kanyang biglaang paglitaw, ngunit ang kanyang mga tanong ay nasagot sa lalong madaling panahon nang ihayag ng mga ito na sila ang responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Dahil ang tingin nila sa kanyang pamilya ay isang pag-aaksaya ng kanyang talento, pagkatapos ibigay kay Ramsey ang pera, si Mason ay nagdahilan habang sinusuri ni Mueller ang pera. Bumalik siya sa kwarto at pinalaya si Jake. Sinabi niya sa kanya ang katotohanan na siya ay kinontrata na tanggalin ng Section 8. Pagkatapos ay tumunog ang alarma na nag-aalerto sa mga tauhan ni Ramsey. Sa kabila ng pagiging outnumber, mabilis silang napabagsak ng magaling na duo. Nang ma-corner nila si Ramsey, nilinaw sa kanila ni Jake na gusto niyang makita siyang mamatay. Sinubukan ni Ramsey na linlangin siya sa pamamagitan ng pagbaling sa kanya laban kay Mason, ngunit hindi niya ito pinapansin. Habang maingat na kumikilos si Mueller upang barilin si Jake, sinalo ni Mason ng isang bala para sa kanya at namatay. Sinamantala ang pagkakataon, tumakas si Ramsey habang nilalabanan ni Mueller si Jake. Sa simula, tila siya ang mas nakalalamang, ngunit pagkatapos ng maikling pakikibaka, mabilis na nakabawi si Jake sa laban at agad na tinapos siya. Pagkatapos ay hinabol niya si Ramsey at kalaunan ay bumangga si Ramsey sa isang paparating na sasakyan. Naglakad si Jake patungo kay Ramsey, kung saan ininsulto siya ng sugatan na si Ramsey dahil sa pag-aalinlangan. Bago pa siya matapos magsalita, binaril siya ni Jake. Pagkatapos ay nakipagkita si Jake kay General Savoy, kung saan inalok siya ni Savoy ng trabaho at isang malinis na talaan. Sinabi rin niya sa kanya na nagtrabaho si Mason para sa kanila, ngunit tinanggihan ni Jake ang alok, sinabi na wala na siyang dapat ipaglaban. Naiintindihan ni Savoy, ngunit inaalok pa rin sa kanya ang kanyang card. Pagkatapos ay umuwi si Jake sa kanyang bahay, kung saan hinihintay siya ni Locke. Balak niyang tapusin ang trabaho, kahit wala na si Ramsey. Dahil dito, nagsimula silang maglaban. Bagamat si Locke sa una ay mas nakalalamang, si Jake sa kalaunan ay nakuha ang baril at tinapos si Locke. Nagtapos ang pelikula sa pagpapadala ni Jake ng voice message kay Earl na nagpapasalamat sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay, tulad ng pagligtas sa kanya ng kanyang ama. Nagtapos ang mensahe sa pagiging emosyonal ni Earl at habang nakasakay ng bus si Jake, kung saan tinawagan niya si Savoy na nag-welcome sa kanya sa Section 9. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.